Action 4. Ito ang ating bagong 360 camera, ang X4. Parang hindi basta-basta masisira. Pero syempre, wag na natin subukan, no? Kahit mura na yung batteries, wala kang makuhang maayos na batteries. Laging either lumulobo or madaling malobat. Yun. Good morning guys, this is Bad Rider PH. Gusto ko lang naman bigyan ng quick review itong bago nating setup or bago nating camera na ginagamit as main camera sa pag-motovlog, DJI Action 4. So meron ng Action 5 Pro ngayon, pero Action 4 pa lang yung binili ko. Para sa akin, pwede na yung Action 4 doon sa mga kailangan ko as a motovlogger. Last year lang naman to nilabas, no? Yung Action 1, actually talagang maganda na siya. Ang liit lang nung field of view niya. Ang gusto ko kasi talaga sobrang wide. Yung Action 2 naman, dahil modular nga siya, pinakomplika na naman nila masyado, no? Pero meron na yung built-in na memory. So yun yung parang advantage din nun. Then naglabas sila ng Action 3 na talagang ang ganda. Field of view, yung battery capacity. Pero wala pa akong planong mag-upgrade that time, magpalit ng camera, dahil ang pinalitan natin is yung second camera natin to a 360 camera, yung X2 nga natin before. Dahil okay pa naman yung Hero 8 natin, nag-X4 na tayo, no? Flashback. Ito ang ating bagong 360 camera, ang X4. Para dyan, nag-setup din ako dito. Ayan, nakita yung contraption na to. So ito yung gagamitin natin mamaya para makita natin yung view kapag ka tayo ay nananakbo. Ang gamit natin na preset or setting dito sa ating X4 ay 5.7K plus at 30 FPS. Pero mamaya susubukan din natin yung 8K at 30 FPS. Isa yun sa pinakadahilan kung bakit gusto ko ng X4, dahil sa kanyang 8K resolution. So aside sa image quality, removable lens guard. Unlike X2 and X3 na hanggang sticky lens or premium lens guard lang. Yung sticky lens na parang semi-permanent na, no? Kasi didikit mo. Premium lens guard naman mas mahal. Sa X4 meron pa rin namang premium lens guard dito, pero at least removable siya or detachable. Napaka-sensitive ng lenses ng mga 360 camera. Marami pa itong mga features na wala dun sa ibang camera, no? Loop recording, wala sa X2 nun. Pero pwede mo siyang gamitin as parang dashcam. Mas matagal yung kanyang battery life dahil mas malaki yung capacity nito. Woo! Ganda! Semi-safe naman yan, no? Lock. Ulansi, tested ko na yan. Ayan, pati itong ulansi na to, tested ko na rin yan, no? Yeah! Hoy! Kita mo yun? Hoy! 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 Kita mo yun? Sa ulo? Let's go! Hoy! Sumayad! Sumayad yung footpeg. Recording, kaya umikot. Kung sa phone lang, hindi natin masyadong makikita yung difference ng image quality, no? May pasabay lang tayo din sa mga scooter. Ang gagaling nila, oh. Wow, mga loads. Adaan, sorry.
Sa tingin ko hindi ko nga masyadong magagamit yung ano 8K. Kasi unang-una mabigat sa memory, mabigat sa storage, diba? Mabigat din i-edit yan. Kita nyo ba difference sa quality ng 8K at ng 5.7K? 8K 30 FPS, ang 60 FPS hanggang 5.7K lang. Let's go. Yan, yung sinasabi kong screen niya, di ba ang laki? Tapos, parang cellphone na rin eh. Malinaw. Ang ganda ng build nito eh. Hindi hamak mas malaki siya sa X2. Sa X3 mas malaki siya ng konti. Parang hindi basta-basta masisira. Pero syempre, wag na natin subukan, no? Ang ganda. Napakadaling gamitin. Napaka-responsive. Tsaka yung mga buttons niya, mas madaling pindutin. Mas madaling i-access. Grabe, ang ganda ng screen nitong Insta360. Linaw eh, no? So ngayon, maririnig nyo yung internal na microphone nitong 360 X4. Kamusta ba? Medyo mahangin dito. Hindi na sobrang hangin. Sakto lang. Tapos may mga dumadaan, which is rinig na rinig naman, diba? Kaya tayo. End of flashback. Nabigyan tayo ng chance mag-upgrade ng action camera natin, yung main camera natin ng Hero 8. Go ako with Action 4 dahil nga kahit na may Action 5 Pro na, yung presyo, lahat ng features na kailangan ko nasa Action 4 naman na. Syempre kung may budget naman kayo, go with Action 5 Pro. Hindi naman kayo magkakamali doon. Ba't naman tayo nag-upgrade? Napakatagal ko nang hindi nag-upgrade ng action camera. Time naman na para magpahinga yung Hero 8 natin. Ang pinaka nagiging problema kasi sa Hero 8 is yung batteries. Kahit mura na yung batteries, wala kang makuhang maayos na batteries. Laging either lumulobo or madaling malobat or may epekto siya doon sa pag quick capture. So pagka pinindot mo yung quick capture, hindi agad siya nag-i-start or hindi siya gumagana. Medyo mahirap. Kahit na original yung bilhin mo, prone siya sa paglobo. Tapos sobrang ikli ng usage dahil mabilis malobat. Noon syempre okay na okay pa siya dahil wala ka naman choice eh. Ganun pa lang talaga yung kaya nung mga action camera noon. Pero ngayon sa dami ng bago, sa ganda ng improvement ng mga action camera, parang 'di ba? Siguro time na talaga para mag-upgrade. Yung Hero 8 maganda pa rin talaga yung quality niya, yung pang yung gamit ko sa La Union eh. Mas maganto, mas maliit, mas wala ka ng adapter na iisipin. Meron pa rin naman pero pwede kang bumili ng generic or ibang brand na mas mura. Mas magaan siya kasi action camera agad. Wire lang, yun lang. So, 'di ba? Less weight siya dito sa helmet ko na mas okay kasi lalo pag long ride, napakatagal mo na siyang gagamitin dahil compared sa GoPro, napakalaki na ng improvement ng batteries nito. Yung pag pinindot mo siya, ang bilis niya mag-start up, ang bilis niya mag-boot. Kumbaga, less yung mamimiss mo. Many hours later. Yung nakuha nating footage dito sa Action 4, okay, maganda, okay na okay siya sa akin. I think I will be using this setup, X4 and Action 4. Wow, puro 4 na pala, parehas, nice. If ever na nakatulong sa inyo itong video na to, sana huwag nyo kalimutang mag-like and mag-subscribe, pakishare na rin yung video. Follow nyo rin ako sa Facebook and Instagram para if ever na mahilig din kayo sa badminton, sa pagmumotor syempre. Maraming salamat sa pagsama. This is Bad Rider PH. Bye bye.